Kailangan nyo ba ng mabilisan at practical na solusyon para sa mga lugar na madalas mawalan ng kuryente? Yung tipong kahit walang kuryente, makakapagpaandar ka ng TV, ref, electric fan, aircon, at higit sa lahat, makakapag-welding ka. Kung mabilis ang aksyon ng hanap mo, eto, meron ako mga generator dito. So ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawang generator na to na nasa harapan natin? Itong una, ito yung PK160A natin na dual generator and meron na rin siyang naka-built-in na welding machine. 1,200 yung maximum power niya, 1,000 watts naman yung output power niya. 220 volts, pwede kayong magsaksak ng ilaw, TV, electric fan, mga power tools, 60 Hz yung kanyang frequency, 80 to 160 amperes naman yung current range niya. At syempre, yung load persistence niya is 100%. Pinapaandar ng gasolina, 210cc at 7.5 HP. Ito yung port ng welding machine at ito naman yung labasan ng 220 volts. Ito namang pangalawa, yung PK2300i natin. 2,300 watts yung maximum power niya at 2,000 watts naman yung running watts niya. Ang maganda rito, pwede ka magpaandar ng sabay-sabay hanggang 2,000 watts na total ng mga appliances nyo tulad ng TV, ref, electric fan, mga ilaw, radyo, basta hanggang 2,000 watts. Kung aircon naman, kaya rin hanggang 1 HP. So ito hindi po pwedeng saksakan ng welding ha. Ito yung labasan ng 220 volts at meron ding 12 volt socket dito. Ito may kasama na ritong USB port para po pwede kayong magsaksak ng cellphone or any gadgets na meron kayo. After natin testingin tong mga to, sasabihin ko yung presyo sa inyo. Abang-abang lang. So shout out natin si Sir Jover Contado from Masbate. Ito in order niya PK160A. Shoutout natin si Sir Florencio Glino from Eastern Samar, umorder naman ng PK2300. Okay, paandarin na natin. I-turn on natin dito. Pak. Tapos, ilagay natin sa choke. Yan. Make sure na nakababa yung lever na to for the gas. Hilahin natin ng konti. Pakagatin natin ng konti tapos biglain natin. Once na umandar na, balik natin yung choke. Okay na siya, kaibigan. Gumagana na. At pag umaandar na, nakikita nyo rito yung voltahe. Yan, 230 volts. Isang pindot yung hertz niya, isang pindot kung ilang oras na siyang nagagamit. Tapos, ang nagandahan ito, gagamit kayo ng 1.6 up to 2 mm na welding rod, ilalagay nyo dito. Pag medyo nakapal, 2.5 hanggang 2 hanggang 3 mm, ganyan. Lagay natin sa mas mataas. Ayan na. Nakakapag-welding tayo. Okay, perfect. Nabutas. So, hinaan natin. Tingnan natin, ha? O, yan yung mas mahina, mga kaibigan. Pagka magaling ka mag-welding, alam mo na kung paano gamitin to. Ayan, o. O, diba? Ang ganda ng pagkaka-welding, kaibigan. At pwede ka rin siyempre magsaksak ng 220 volts. So, ito, mga kaibigan, kasama na. Palagay natin dito. Yung wire hindi kasama, ha. Yan, saksak lang natin. Twist para hindi matanggal. Saksak natin itong power tools. 220 yan. Paanda rin natin kung gagana. Power tools. So, habang nagpa-power tools kayo, nag-grinder, pwede ka rin gumamit ng welding machine. O, di ba? Gumagana siya at the same time. Ganyan kaganda to, PK160. Kung wala kayong kuryente sa lugar nyo at kailangan nyo mag-welding, ito ang bagay na bagay sa inyo. Ang presyo nito is 28,500 pesos. Free shipping na, cash on delivery, kahit saan dako ng Pilipinas. Dito naman, ang gagawin natin, i-turn on natin to. Yan. Tapos i-choke natin. Ito yung choke niya. Ito mga kaibigan yung kanyang recoil start. Hila ng konti. Tapos dapat naka-on to ha. Yan. Tapos hila ng konti. Hila ng konti. Pakagatin ng konti. Tapos biglang hila. Tapos ibalik yung choke. Yan. Naandar na siya mga kaibigan. Kung napansin nyo, sobrang tahimik nito. Ito po ay silent inverter generator. Ito po medyo maingay. Kung napansin nyo naman sa video natin, maingay siya. Pero ito napakatahimik lang. Parang nakaminor lang na motor, mas maingay pa yung mga kapitbahay nyo nagchichismisan. Makikita nyo rito kung ilang oras nang nagagamit. Tapos wala siyang pindutan, hihintayin nyo lang mga ilang segundo, lalabas yung voltahe. Tapos hintayin nyo lang konti pa, lalabas naman yung hertz niya. Ayan, so medyo matagal lang, dilipat din yan. Ayan, yung hertz. Tapos dapat naka-economy tayo. Pagka binaba nyo to, medyo iingay ng konti pa yung motor natin. Ayan. So pagka economy, mas tahimik yan. Yung voltahe na nilalabas dito is testingin natin. Gagamit po tayo ng habo testing. I-ano na niya kung ilang voltahe yung lumalabas dito. Ayan, 230 volts mga kaibigan. So hindi nagkakamali yan. Ito kasi yung IntelliGauge maganda eh. Talagang ito automatic talaga. Accurate po yung pagsukat nito mga kaibigan. Kung ano yung sinusukat nito, accurate yan. Ito rin yung lalabas sa habo testing natin. Tapos ito naman, testingin natin kung may lumalabas na voltahe. Sasaksak ko lang tong USB. Tapos, eto na.
ang moment of truth. Tingnan natin kung naglalabas na ba ng voltahe. Ayun, 12 volts. Nagcha-charge. O pwede kayong magsaksak dito ng dalawang USB at pwede nyo isaksak yung mga gadgets ninyo dyan. Yan, ganyan tayo rito. Tinetesting natin lahat ng mga products natin para hindi tayo makapagpadala ng mga defective sa ating mga customers. Kung gusto nyo nito, mag-message lang po kayo directly dito sa ating Facebook page kung dito kayo nanonood. At syempre sa ating YouTube channel, i-message nyo ako dito sa aking Facebook page. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung link. At kung dito naman po sa TikTok, mag-message din po kayo sa Facebook page ko. Hanapin nyo po Lycofer Car Vlog. So kung gusto nyo po makakita ng mga ganitong pagtitesting, huwag nyo kalimutan mag-follow sa mga social medias ko. And see you on my next videos.